Patuloy ang pagsisikap ng ASEAN sa napanatilihin ang ASEAN centrality sa harap ng nangyaring issue sa politika sa Myanmar, kung saan pinanindigan ng ASEAN ang 5-point consensus, ang pangunahing balangkas para sa pagpapanumbalik ng kapayapaan at katatagan sa bansa. Yan ang report ni Gab Villegas. Patuloy na pinagsisikapan ng ASEAN na mapanatili ang ASEAN centrality sa gitna ng nagpapatuloy na political crisis sa bansang Myanmar. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, dinalakay ng ASEAN Foreign Ministers ang mga hakbang para maipatupad ang 5-point consensus na tutugon sa krisis sa nasabing bansa sa kabila ng pagbasura ng Parliament ng Myanmar sa nasabing consensus. When we met, the foreign ministers met the foreign minister of Myanmar in Bangkok, he responded that that issue, that what you mentioned about the Myanmar parliament, he sort of rejected it, denied it, he defended that the 5-point consensus still exists. So that whatever resolution that was passed in parliament then is practically negated, because he mentioned to us that it's no longer there. There is still the situation, and they are of the view that the 5-point consensus is still there. Nagbigay rin ng briefing ang kalihim patungkol sa naging pulong nito sa mga ethnic armed organizations sa Myanmar. Isa sa mga napag-usapan ang pagtatalaga ng long-term special envoy ng ASEAN sa Myanmar na kasalukuyang hawak ni Lazaro. Nakikita ng kalihim na hindi epektibo ang pagkakaroon ng ASEAN Special Envoy sa Myanmar na may termino na 1 taon na pamumunuan ng ASEAN Chair. It has been agreed upon that having an annual special envoy, like in my case, is something that is not really, it's not really that effective, because you have to have the whole picture, and it cannot be on an annual basis. So the salient points there is that practically it was actually a Brunei proposal that the special envoy should be assisted by a unit in the Secretariat. But these are all proposals. There's the issue also of funding, who's going to fund the travels of the special envoy. But again, we have tasked the senior officials to really give meat and discuss this carefully, because this is an input to the leaders' meeting in November. Patuloy rin ang pag-uusap ng ASEAN Foreign Ministers patungkol sa Code of Conduct sa South China Sea. Ngayong araw ay magkakaroon ng serye ng pagpupulong ang ASEAN Foreign Ministers kasama ang mga external at sectoral partners nito sa pamamagitan ng ASEAN Post-Ministerial Conferences, ASEAN Plus 3, ASEAN Regional Forum, East Asia Summit at mga trilateral meeting. Gab Villegas para sa Bayan.